Sa pagpapatuloy, matapos mabunyag ang masamang plano ni Professor Wulong, si Professor Tang Hang ang pumalit sa pamamahala ng Nando Calamity Research. Agad na nagtungo si Ming He sa Calamity Research Lab ng Nando Academy. Naniniwala siya na kung nais niyang makagawa ng sensor para sa mga Calamity Demon, si Professor Tang Hang ang pinakamahusay na tao para sa gawain. Dumiretso si Ming He sa laboratorio ni Professor Tang Hang. Pagpasok pa lang niya, tinanong siya ni Professor Tang Hang kung ano ang maitutulong niya. Sinabi ni Professor Tang Hang kay Ming He na kailangan pa niya ng kaunting oras para tapusin ang kanyang eksperimento, kaya nagpa siya si Ming He na maghintay na lamang. Ilang sandali pa, biglang sumigaw si Professor Tang Hang. Agad na hinayla ni Ming He si Professor Tang Hang palayo habang pinuprotektahan ang sarili mula sa pagsabog. Sinabi ni Professor Tang Hang na maswerte siya at naroon si Ming He, ngunit malungkot niyang inamin na nabigo na naman ang kanyang eksperimento. Napansin ni Ming He na parang nagmamadali si Professor Tang Hang, kaya't tinanong niya ito kung anong klaseng eksperimento ba ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Professor Tang Hang na kahit inilagay na nila ang buong Nando sa ilalim ng martial law upang hanapin ang mga tusong parasitic demon, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Sinabi niyang napakahusay magtago ng mga parasitic demon, kaya't kung hindi sila kusang magpapakita, imposibleng matukoy ang mga ito. Ibinahagi ni Professor Tang Hang kay Ming He na inatasan siya ng Special Force at niluhulin na gumawa ng mga aparato na makakapagkilala sa mga parasitic demon. Sinubukan niyang gamitin ang dugo at laman ng ilang parasitic demon mula sa mga nakaraang insidente upang mag-eksperimento at makahanap ng solusyon, ngunit nabigo pa rin siya. Biglang naalala ni Professor Tang Hang na tanungin si Ming He kung bakit siya pinuntahan nito. Agad namang ipinakita ni Ming He ang dugo ni Xing Ling kay Professor Tang Hang at tinanong kung maaari ba niya itong gawing calamity sensor. Nagulat si Professor Tang Hang nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya mula rito. Tinanong niya si Ming He kung ito ba ay dugo ng isang high-grade calamity. Ipinaliwanag ni Ming He na ito ang asensya na kinuha niya mula sa sarili niyang dugo. Sinabi niyang dahil siya ay may kapangyarihan ng isang Black Saint rank, kaya naisip niyang magiging kapaki-pakinabang ito para matukoy ang mga calamities. Sinabi ni Professor Tang Hang kay Ming He na susubukan niya ito, dagdag pa niya, kaunti na lang ang kailangang gawin dahil nakahanda na ang iba pang mga sangkap. Matapos pag-aralan ang dugo ng maigi, nalaman ni Professor Tang Hang na tugma ito sa kailangan ng kanyang eksperimento, inihayag niyang tiyak na gagana ito. Makalipas ang isang oras, ipinaalam ni Professor Tang Hang kay Ming He na handa na ang aparato. Sinabi niyang maaari na itong subukan. Ipinaliwanag niya na magbibigay ito ng babala kapag may calamity sa loob ng 100 metrong radius. Nang tanungin ni Ming He kung paano ito gamitin, sinabi ni Professor Tang Hang na kailangan lang niyang ipasok ang kanyang superpower dito. Agad na sinubukan ni Ming He ang aparato, nang gumana ito, lumitaw ang isang pulang arrow. Alam niyang tinuturo nito ang direksyon ng calamity, natuklasan ni Ming He na may mga parasitic demon pa rin na nagtatago sa loob ng kanilang akademya, biglang nawala ang arrow. Sinabi ni Professor Tang Hang na maaaring lumampas na sa 100 metrong saklaw ang parasitic demon, agad niyang inutusan si Ming He na sundan ang direksyong itinuro ng arrow at hulihin ang parasitic demon. Base sa direksyon ng arrow, inakala ni Ming He na nasa dormitoryo ang target, agad siyang tumalon sa direksyong itinuro nito upang abutan ang parasitic demon. Samantala, sa loob ng research lab, tulalang tumitig si Professor Tang Hang sa nabasag niyang bintana. Sa parehong oras, habang papunta si Ming He sa dormitoryo, muling lumitaw ang pulang arrow. Napaisip siya kung ang parasitic demon ba ay hindi isang guro kundi isang estudyante. Ilang sandali pa, nakita ni Ming He ang isang babae na hinahabol ang isang nilalang na may pakpak. Binalaan ng babae ang nilalang na tumigil, ngunit hindi man lang ito lumingon sa kanya. Ang babae ay si Fing Ling pala. Nang makalapit siya sa nilalang, iniunat ni Ming He ang kanyang braso, at pinahaba ang mga baging na kanyang ginawa. Kinontrol niya ang mga baging upang balutin ang nilalang na may pakpak. Nang ganap ng matali ang nilalang, agad na hinayla ni Ming He ang baging, dahilan upang bumagsak ang nilalang sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Ming He sa gulat, ang nilalang na may pakpak ay si Li Jin pala. Nakiusap si Li Jin kay Ming He, sinabing dahil sila ay magka-roommate, sana'y patawarin siya nito. Hindi makapaniwala si Ming He na isa din palang parasitic demon si Li Jin,
Inamin ni Li Jin na napilitan lamang siya at wala siyang ginawang makakapinsala sa sangkatauhan kahit isa siyang parasitic demon. Sinabi ni Fingling kay Minghi na sinisikap lamang ni Li Jin na makalusot sa sitwasyon. Ipinaalam niya na nang sundan nila si Li Jin, nakita nila siyang tangkang bombahin ang teritoryo ng akademya. Dagdag pa rito, noong nasa standby force pa ito, marami siyang ibinigay na impormasyon na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming inosenteng tao. Ipinaliwanag ni Fingling na kung noon pa man ay may paraan na silang matukoy si Li Jin, matagal na sana nila itong pinatay. Sinabi ni Minghi kay Fingling na sapat na ang kanyang mga sinabi. Biglang nagsimulang magtipon ang mga bato sa ibabaw ni Minghi, habang itinaas niya ang kanyang kamao, ng sapat na kalaki ang bato, pinakawalan niya ito patungo kay Li Jin, na sa pagkakataong yun ay nakawala na sa pagkakatali ng mga baging. Sumabog ang alikabok at dumi nang bumagsak ang bato sa lupa, nang hamupa ang alikabok, bahagyang inangat ni Minghi ang bato upang tingnan ang kalagayan ni Li Jin. Hindi maiwasan ni Fingling na magulat, sigurado siyang kaya niyang talunin si Li Jin. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa ng kasing dali ng ginawa ni Minghi. Sinabi ni Fingling kay Minghi na matapos ang mahabang panahon ng hindi pagkikita, hindi niya inasahang magiging ganoon na siya kalakas. Sinagot naman siya ni Minghi, sinabing hindi rin niya inasahan na mararating ni Fingling ang Heavenflare rank. Umirap lamang si Fingling bilang tugon, inisip niya na matapos maabot ang Heavenflare rank, magkakaroon na sana siya ng pagkakataong mabawi ang pride na nawala sa kanya noong una nilang pagkikita. Ngunit ngayon malayo na ang agwat ng kanilang lakas. Tinanong ni Minghi si Fingling kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Fingling na mula nang ilagay sa martial law ang buong Nando, pinabalik ang lahat ng guro sa akademya, at inatasan ng student council na hanapin at linisin ang mga parasitic demon sa loob ng akademya. Sinabi niyang nahati sila sa dalawang grupo, pinamumunuan niya ang isa, habang si Tang Ning naman ang isa pa. Tinanong ni Minghi si Fingling kung ano na ang kalagayan ng kanilang paghahanap. Sinabi ni Fingling na hindi maganda ang takbo ng mga bagay dahil napakahusay magtago ng mga parasitic demon. Ibinahagi niya na si Li Jin ang unang parasitic demon na natagpuan ng kanilang grupo, at yun ay dahil lamang sa maliliit na pahiwatig mula sa nakaraan. Sinabi ni Minghi kay Fingling na hindi na niya kailangang mag-alala. Sinabi niya na siya na ang bahala ngayon. Tiniyak pa ni Minghi kay Fingling na walang makatatakas na parasitic demon sa kanya. Sa isa sa mga silid ng Nando Academy, inanunsyo ng isang professor sa mga estudyante na magsisimula na ang kanilang lecture. Sinabi ni Professor Lin na itutuloy nila ang talakayan mula sa nakaraang sesyon. Isang estudyante ang nagsabi na gustong-gusto niya ang mga lecture ni Professor Lin. Ayon sa kanya, hindi lang bata at maganda si Professor Lin, kundi simple at nakakatawa rin. Idinagdag naman ng isa pang estudyante na napaka-responsable rin daw ni Professor Lin. Ikinwento niya sa kanyang seatmate na narinig niyang tinuruan ni Professor Lin ang dalawang estudyante hanggang alas 2 ng madaling araw. Nagpahayag ang seatmate niya na sana ay turuan din siya ni Professor Lin sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Ilang sandali pa, biglang nagulat si Professor Lin nang biglaang pumasok sina Minghi at Fingling sa silid. Na-excite ang mga estudyante nang makita nila si Fingling. Pinag-usapan nila kung si Minghi ba ang misteryosong baguhan na tumalo kay Fingling. Lalo na't hindi inihayag na darating ang dalawa, nagtaka ang mga estudyante kung naroon din ba sina Minghi at Fingling para makinig sa lecture ni Professor Lin. Habang tinatanong ni Professor Lin kung naroon ba sila para sa lecture, tumingin si Minghi sa kanyang relo, at tumango kay Fingling. Nang kumpirmahin ni Minghi na naroon sila para sa lecture, sinabi ni Professor Lin na kumuha sila ng upuan para sa kanilang dalawa. Biglang tinikom ni Minghi ang kanyang kamao, dahilan upang magulat si Professor Lin. Walang babala, sabay na binigyan ni Minghi at Fingling ng malalakas na suntok si Professor Lin. Hindi na nakapaghanda pa si Professor Lin, at agad siyang natama ng suntok ng dalawa. Napakalakas ng mga suntok ni Minghi at Fingling kaya't tumilapon si Professor Lin sa dingding. Nagulat ang mga estudyante sa biglaang kilos ng dalawa. Hindi makapaniwala si Professor Lin, iniisip niyang baliw na ang dalawa na naglakas loob na atakehin ang isang professor. Sinabi ni Minghi kay Professor Lin na itigil na nito ang pagpapanggap, ibinunyag niya na alam na nilang isa siyang parasitic demon. Hindi makapaniwala ang mga estudyante kay Minghi. Sinabi nila na tiyak na mayroong pagkakamali dahil si Professor Lin ay nasa Nando Academy na ng 5 taon at imposibleng maging isang parasitic demon siya. Biglang tumakbo ang dalawang estudyante papunta kay Professor Lin.
sinabi nila kina Minghi at Fingling na kahit pa malaking ambag ang nagawa ng dalawa sa nakaraan, hindi nila dapat basta-basta akusahan si Professor Lin, idineklara nila na ipagtatanggol nila ang kaligtasan ni Professor Lin. Sinabi ni Fingling kay Minghi na suriin muna kung ang dalawang estudyante ba ay parasitic demon din, ipinaalam ni Minghi kay Fingling na hindi sila mga parasitic demon, idinagdag pa niya na ang dalawa ay mga side characters lamang na naapektuhan ng parasitic demon. Sinabi ni Fingling na dapat nilang hulihin ang dalawa at tingnan kung maaari pa silang mailigtas, alam nilang hindi sila dapat magpakita ng awa, kaya hindi nagdalawang isip si Fingling na gumamit ng malakas na atake. Nagpanik ang dalawang estudyante, sinabing sina Minghi at Fingling ang mga parasitic demon. Humingi sila ng tulong mula sa iba pang mga estudyante para harapin ang dalawa. Biglang humakbang si Professor Lin upang protektahan ang kanyang mga estudyante. Mabilis siyang lumikha ng kalasag upang harangin ang sipa ni Fingling. Sinabi ni Minghi kay Professor Lin na nabunyag na ang kanyang lihim, kaya wala nang saysay ang pagpapanggap. Ginamit ni Minghi ang wood element upang igapos si Professor Lin at ibagsak siya sa dingding. Sinubukan ng matabang estudyante na mag-react nang bigla ang atakihin ni Fingling ang kanyang kaibigan, ngunit napakabagal niya kaya't agad siyang tinamaan din ng sipa sa mukha. Tumigil si Fingling sa pag-atake at hinayaan na lamang bumagsak ang dalawa sa lupa. Nakiusap si Professor Lin kay Minghi na huwag siyang patayin. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo at sinabi niyang wala siyang sinaktan. Lubos na nagulat ang mga estudyante. Hindi nila matanggap na si Professor Lin ay talagang isang parasitic demon. Napansin ng isa sa mga estudyante na ang dalawang tumulong kay Professor Lin ay naapektuhan rin ito. Sinabi niyang malamang sila ang mga estudyanteng tinuruan ni Professor Lin noong nakaraang gabi. Galit na galit si Minghi nang mapagtanto niyang pinasok ni Professor Lin ang isipan ng dalawang estudyante. Pinutol ni Professor Lin ang mga sanga na bumalat sa kanya, at biglang sumugod kay Minghi. Sinabi niyang ang mga tao ay mga peste lamang, agad namang tinaas ni Minghi ang kanyang kamao habang sinipsip ang elemento ng apoy. Sinabi niya kay Professor Lin na hindi basta-basta maaring magpasya kung sino ang peste. Napasigaw si Professor Lin sa sakit habang nasusunog siya mula sa apoy na biglang lumabas mula sa ilalim niya. Nang makita kung paano madaling natalo ni Minghi ang isang Lord rank parasitic demon, naging sigurado si Fingling na napakalakas talaga ni Minghi. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo. Nangako siya sa sarili na aabutan niya si Minghi balang araw. Hindi rin inaasahan ni Fingling na isa palang parasitic demon si Professor Lin. Sinabi niya kay Minghi na kung hindi dahil sa kanyang sensor, maaring nakalusot si Professor Lin at nagawa ang gusto niya. Ipinaalala ni Minghi kay Fingling na ang mga parasitic demon ay lubos nang nakihalo sa mga tao, bagamat nag-aalala siya sa mga nangyayari sa labas, sinabi niyang dapat muna nilang unahin ang paglilinis sa Nando Academy. Ilang sandali pa, nagulantang si Minghi nang buksan niya ang isang pinto. Ang mga babaeng nasa loob ng silid ay labis na nabigla rin sa kanyang biglaang pagpasok. Nang makita nila si Minghi, agad siyang pinaalis ng mga babae mula sa silid. Hindi nila maintindihan kung paano nakapasok ang isang lalaki sa dormitoryo ng mga babae. Tumapang si Minghi dahil wala siyang ibang pagpipilian, mabilis siyang tumakbo papunta sa babaeng nakatayo sa likod ng iba pang mga babae, may layuning patayin ito. Sinuntok ni Minghi ang babae sa mukha. Hindi man lang nakapag-react ang parasitic demon bago ito namatay sa kamay ni Minghi. Hindi maiwasan ni Fingling na magtanong sa sarili kung kaya ba niyang makahabol sa isang taong katulad ng isang maniac na tulad niya. Matapos sabihan ang mga babae na huwag magpanik, hiniling ni Fingling na tingnan muna nila ang babaeng sinuntok ni Minghi. Sinabi ni Minghi na talagang bihira ang mga parasitic demon na may elementong halaman, napagtanto nilang nalinis na nila halos lahat ng sulok ng Nando Academy, at natagpuan nila ang kabuuang 9 na parasitic demon, ngunit ang isa sa mga ito lamang ang may elementong halaman. Nang tanungin ni Fingling kung ano ang susunod nilang gagawin, sinabi ni Minghi na tatawagan niya si Luo Lin upang alamin kung kailangan nito ng tulong sa paglilinis ng mga parasitic demon sa labas ng akademya. Hindi nag-aksaya ng oras si Minghi at agad niyang tinawagan si Luo Lin. Agad niyang tinanong kung kumusta ang sitwasyon sa kanilang lugar. Sinabi ni Luo Lin kay Minghi na hindi maganda ang kanilang kalagayan. Ipinaalam niya na matapos nilang makahanap ng 3 parasitic demon, naubos ang mga palatandaan at hindi na nila alam ang susunod na gagawin. Ipinabatid ni Minghi kay Luo Lin na nalinis na nila ni Fingling ang lahat ng parasitic demon sa Nando Academy. Sinabi niya na nakahanap sila ng kabuuang 9 na parasitic demon.
Napanganga si Luolin sa gulat. Hindi siya makapaniwala na nakahanap na si Minghi ng siyam na parasitic demon. Tinanong ni Minghi si Luolin kung kailangan ba niya ng tulong. Buong kasiyahan niyang inalok ang kanyang serbisyo dahil batay sa tansya ni Xingling, kailangan niya ng hindi bababa sa 5 liquid stardust upang maabot ang White Swan rank. Pumayag si Luolin na tumulong si Minghi at sinabi niyang nasa Yanhe Street siya. Agad na nagtungo sina Minghi at Fingling papunta sa Yanhe Street. Habang nasa daan, tinanong ni Minghi si Fingling kung bakit isa lang ang bike nito kahit na mayaman siya. Sa sarkastikong tono, sinabi ni Fingling na isa lang naman siya kaya't hindi niya kailangan ng 2 bike. Dagdag pa niya, ayaw niyang magmukhang tanga na nagpapakita ng sobrang dami ng pera. Pinili na lang ni Minghi na huwag nang sagutin si Fingling at basta na lamang hinawakan ang baywang nito. Gayunpaman, hindi sinasadyang dumaan si Fingling sa isang bato, nagpanik si Minghi at mabilis na kumapit sa kung anuman para hindi siya mahulog. Napagtanto niyang nahawakan niya ang hindi dapat, kaya agad siyang humingi ng paumanhin kay Fingling. Ilang sandali pa, sa wakas ay narating na ni Minghi at Fingling ang kanilang destinasyon. Agad na ipinabatid ni Luolin sa kanyang mga tauhan na dumating na ang mga hinihintay nila. Mabilis na bumaba si Minghi mula sa bisikleta nang huminto ito, at binati si Luolin. Nang batiin siya ni Fingling, binati rin siya pabalik ni Luolin. Sinabi ni Luolin kay Fingling na alam niya na siya ang prinsesa ng Tianfeng Biology Corp, at isang prodiging estudyante ng Nando Academy. Ipinahayag naman ni Fingling na bago niya nakilala si Minghi, akala niya talaga na siya ay isang prodigy. Sinabi niya kay Luolin na simula nang dumating si Minghi, parang wala nang halaga ang pagiging prodigy niya. Sinabi naman ni Luolin kay Fingling na hindi niya kailangang ikumpara ang sarili niya sa isang maniac na tulad ni Minghi. Hindi inasahan ni Minghi na si Fingling pala ang prinsesa ng Tianfeng Biology Corp, ang pinakamalaking kumpanya ng paggawa ng gamot sa Nando City. Narinig niya na marami sa mga gamot na ginagamit ng mga superhuman ay gawa ng Tianfeng Biology Corp. Tinanong ni Minghi si Luolin kung ano ang update sa kanilang paghahanap. Matapos ipahayag ni Luolin na wala pa silang impormasyon sa ngayon, tinanong niya si Minghi kung paano nila natuntun ang mga parasitic demon. Ipinakita ni Minghi ang relo kay Luolin at ipinaliwanag na ito ang pinakabagong imbensyon ni Professor Tang Hang, na kayang matukoy ang mga parasitic demon sa loob ng 100 metrong saklaw. Sinabi niya na iisa lang ang nagawa nito at mahirap mag-mass produce dahil sa kakulangan ng materyales. Ipinahayag ni Luolin na mabuti na lamang at mayroon silang isa. Sinabi niya na dapat na silang magsimula agad. Matapos maglakad ng ilang sandali, wala pa rin silang natutuklasang anuman. Dahil sa limitado lamang sa 100 metrong saklaw ang sensor at masyadong malawak ang mga kalye, wala silang nagawa kundi magpatuloy sa paghahanap.